Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Si Pastor Vince po ay nasa Batangas at di natin sila makasama ngayon. Siya po ay naimbitahang tagapagsalita sa isang gawain po doon at anibersaryo ng Church ni Pastor Celso. Kung meron po tayong mga banal na kasulatan, buksan po natin ang ating Biblia sa Marcos, Kapitulo 15, talatang 42 hanggang 47 ang ating pag-aaral ngayong umaga. Naniniwala po ako na ang karamihan sa atin ay tunay na nauunawaan na, nakita ng kahalagahan at naunawaan ng maayos ang tungkol sa tinatawag nating mensahe ng krus ng Kalbaryo ng Panginoon. At siguro nakita na rin natin ang detalye ng kamalayan ng ang ating Panginoon ay napako doon sa krus. At malamang na pamilyar na rin po ang bawat sa atin, maging sa pag-uusap ng paliwanag ng mga kahulugan ng tungkol sa krus, kung saan ay binigay rin sa atin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng mga apostol. Yung kanilang pag-uugnay at pagsulat ng mga aklat ng banal na kasulatan, partikular ang lumang tipan at ang bagong tipan. Alam na rin natin malamang ang mga kahalagahan, prioridad, paghanga, mga himala sa kalikasan ng kamatayan ng Panginoong Hesus o ng ating Panginoon. Mga bagay na katotohanan at mga bagay na ating natutunan tungkol sa kanyang salita. Now, sa isang banda, maraming beses na rin nating pinag-aralan ang kwento tungkol sa pagkabuhay na maguli. At halos taon-taon, ito ang topic. Definitely Abril, no? Parang buwan ng Abril ito. Tinatalakay itong bagay na ito. Pinag-aaralan ng tungkol sa pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Sabi ko nga, halos taon-taon, tuwing sasapit ang tinatawag nating mahal na araw. At ito'y tatalakaying muli ni Pastor Vince sa susunod na linggo dito sa atin, sa Marcos 16. Sa mga ilang huling talata ng pag-aaral ng Marcos. Ang dalawang tunay na makabuluhang paksa at ministeryo ng ating Panginoon, yung tinatawag kong kamatayan, at yung isa ay pagkabuhay na maguli. Gayunpaman, may isa pang nasa gitna ng mga ito at sa pagitan ng krus at pagkabuhay na maguli. Isang kaparehas, ngunit ito ay importante rin. Kahit na ito ay karaniwan lang pinapansin at karaniwan lang binibigyan diin ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Itong tinutukoy ko ay ang libing ng ating Panginoong Hesus, yung burial ng ating Panginoong Hesus. Siguro ang iba sa inyo, ito ay napansin na rin, pero hindi masyadong binigyan ng pansin. Napansin pero hindi masyadong binibigyan ng pansin ang pagpapahalaga sa libing. Kanina tinitingnan ko ano bang pagkakaiba ng wake, funeral at saka burial. Yung wake, gathering ng mga tao kung saan merong patay. Normally sa bahay, pero ngayon meron ng mga tinatawag na lugar kung saan dinagawa ito. Yung burial, yun yung libing. Yung funeral, yun yung ceremony. Para lang sa kalaman ng lahat. So, ang libing ng Panginoon ay may mga mahahalagang elemento para po sa kaalaman ng lahat. Nais ko pong makita natin ngayong umaga na ang paksang ito ay isang paksang kamangha-mangha na higit na sa karaniwan at binibigyan diin yung tunay na kaganapan dito. Now, ang tanong ko ay sino ang tunay naglibing sa Panginoon? Sino ba ang tunay na may akda kung sino ang naglibing sa Panginoon? Kung napansin nyo, halos wala yung kamag-anak doon ng Panginoon nung siya ay namatay. Wala yung mga kapatid
At si Maria ay medyo may edad na at hindi halos kumilos. Makikita natin ngayong umaga na merong 2 tao na nagdala sa Panginoon sa kanyang huling hantungan. So, ang tunay bang naglibing sa Panginoon, yung mga nakapaligid sa Kanya nung siya ay namatay na? Yung tanong na yan ay sasagutin natin sa pag-aaral natin ngayong umaga. Subalit, kailangan muna nating humingi ng tulong sa Diyos, humingi tayo ng gabay sa Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo muna po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nais po namin humingi sa iyo ng tulong ngayong umaga sa aming pag-aaral na gagawin. Kayo po ang magbukas ng isip ng bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, ituro mo po ang mensahe. At humingi po ako sa iyo ng tulong na maibigay ko ito ng tama at maayos sa oras at sa araw na ito, Panginoon. Alam namin na napakahalaga nito, bagamat ang daigdig, ang sanlibutan, ay hindi siya binigyan masyado ng pansin. Subalit sa pag-aaral namin, Panginoon, nais naming iparehas ang aming pagtanaw sa iyong libing, maging sa iyong kamatayan at sa iyong pagkabuhay na magmuli. Iisa ang iyong mensahe. Ito ay para sa bawat isa sa amin na makasalanan at naligaw ng landas. Kaya ang mensaheng ito, Panginoon, na ituturo mo sa amin ngayong umaga, maging kapakinabangan po sa bawat isa sa amin. Ito ang aking hiling at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. So, ang libing ng Panginoon ay isang malakas na patotoo ng kanyang pagkadiyos. Bahagi kasi ng kanyang pagkadiyos, siya ay napako sa krus, nilibing at nabuhay na maguli. At ang kanyang pagiging Mesias or Mesyas or Messiah ay tunay na napapaloob din po sa larangan ng elemento ng paksang ito at paksaing ito. Ang katapatan ng banal na kasulatan kasama rin at ang mga layunin pati na ang kasaysayan ng sanglibutan. In other words, ang lahat ng ito ay mula sa libing ng Panginoon. At ito ay sapat ng katibayan upang patunayan at pagtibayin nga na ang Panginoon na hindi dapat pagdudahan sa kanyang pagiging Diyos sa kanyang kalagayan. Para kasing iba, parang merong mga pag-aalinlangan. Bakit namatay kung Diyos siya? Bakit siya namatay? Bakit namatay ang Panginoong Jesus? At habang ang pagkapako sa Panginoong Jesus, siyempre, nagkaroon ng tinatawag nating mapaghimalang mga elemento sa loob nito. At kasama rin natin makikita ang mga galaw ng himala sa kanyang pagkabuhay na muli. Na siya mismong pwede nating tawaging himala. Yung pagkabuhay na maguli ay isang halimbawa ng himala. Patay na buhay. Himala po ang tawag natin sa bagay na yan. In other words, wala namang katumbas ang paghihirap na dinas ng Panginoon sa krus, makumpara natin dun sa kanyang paglilibing. In other words, maaring hindi kahanga-hanga yung paglilibing sa Panginoon, ngunit ito ay gayun pa man, tatawagin nating banal na libing. Now, paano naging banal na libing ang paglilibing sa Panginoon? Natawag niyo na ba yung mga, ngayon nyo lang siguro narinig yun, no? Holy burial. Kasi merong Holy Bible, may Holy Water, kung ano. Pero pagdating sa subject ng libing, hindi kinukonsider ito as parang ang tingin ng tao rito is walang saysay na itong gawain ito. Parang, yan na, last na yan ng bahagi ng buhay ng isang tao. Ililibing na siya, ilalagay na siya sa hukay. Pero, katulad ng binanggit ko nung nakaraan, mabuting balita, magandang balita ang makikita natin sa kanyang pagkamatay. Gayon din sa kanyang paglilibing. Napakagandang balita ang dapat ninyong makita. Alam niyo kung bakit? Kung hindi siya ililibing, hindi tayo mabubuhay na muli. Kasi kailangan ng tao ay mamatay para muli siyang mabuhay. Nakukuha niyo ba yung prinsipyo ng tinatawag nating kamatayan? Halimbawa, yung dahon, yaan ay nalalaglag sa puno at nabubulok, tapos merong gagamit niyan. Merong kakain niyan. Halimbawa, yung insekto, kakainin yung mga nabulok na bahagi ng dahon. Tapos yung insekto, mamamatay din kasi may kakain din doon sa insektong yon.
Dire-diretso yan. Hanggang sa dumating sa hayop, na yung hayop pag pinatay, kakainin din ng tao para yung tao ay mabuhay. Yung idea na kailangan mamatay para may mabuhay. Gayun din ng Panginoon, kailangan may mamatay para may mabuhay. Kung hindi mamamatay ang Panginoon, kung hindi siya ililibing, hindi mababago yung katawan natin from corruptible to incorruptible. So, napakahalaga ng konsepto ng paglilibing ng Panginoon. In fact, dito nga mangyayari yung himalang hinahanap ng matagal ng mga tao. Bagamat nung kabilang linggo, nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin, halos lahat sila ay kinutya ang ating Panginoon. So, habang ang sandaling ito ay, sabi dun sa talatang 42 at 43, nang dumilim na, o nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea. Bago tayo pumunta kay Jose, tingnan muna natin yung ibang bagay na gusto kong makita natin. Sa pagkilos ng Panginoon sa sanlibutan, meron pong dalawang paraan kung papaano siya kumilos at magpatakbo o magpalakad ng kanyang sistema dito sa daigdig. Natandaan po natin, dalawa itong bagay na ito. Una, sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Okay? Pamilyar po, no? Ang himala. Ang himala ay isang paraan kung saan matutupad ng Diyos ang kanyang layunin at nagagawa ito sa pamamagitan ng pwedeng pag-antala, pag-abala o pagsuspinde ng mga natural na kaayusan ng mga bagay, tinatawag nating himala. Let's say, halimbawa, may sakit ka, gusto mo kagad gumaling. Lord, miracle, kailangan kong gumaling agad. From this, gusto niyo ng instant healing or instant something na para mabago yung inyong sitwasyon. Tinatawag niyong himalayan. Okay? In other words, yun yung tinatawag nating natural law or natural na batas. At ang natural na proseso ay pinahihinto ng Diyos sa pamamagitan ng himala. So, inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang higit na karaniwang mga paraan na kung minsan ay hindi natin maipaliwanag. Na ipapaliwanag niya ba yung himala? Kung bakit nangyari yun? Wala tayong sagot doon. Kaya ang tawag natin, milagro, himala. Nagtataka kayo, pero that's it. Ganon gumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng paghihimala. Sabi ko nga sa inyo, yung pagkabuhay na maguli ay isang uri ng himala na ipinakita ng Panginoon. So, merong mga himala na naitala sa banal na kasulatan. Gayunpaman, konti lang ito. Konti lang ang mga himala sa Bible, which kabaliktaran ng ginagawa ng mga Kristiyano ngayon sa daigdig natin. Mas itinataas nila yung idea at konsepto ng himala kaysa dun sa isang bagay na babanggitin ko. Tandaan nyo, hindi masyado nagbigay ng pabor ang Panginoon sa bagay ng himala. Konti lang talaga. Hindi masyadong marami. Lagi nating sinasabi, sandali lang, kailangan ko ng himala, kailangan ko ng bagay na kailangan ko ngayon, milagro. So, punta tayo dun sa isa. May isa pang paraan na kung saan natutupad ng Diyos ang kanyang kalooban. Hindi kailangan ng himala dito at hindi rin kailangan ang mga bagay na iniisip ng mga tao upang yung kanyang problema o suliranin o bagay na gusto niyang mangyari ay magkaroon ng kasagutan. Ito ay ang tinatawag kong laan ng Diyos. Sa English, providence. Okay? Paglalaan o prudensya. Pagbibigay ng Panginoon ng kanyang kabuuang bahagi ng kanyang kalooban. Now, ano yung laan? Ang laan ay isang lumang theological na salita na ginagamit upang ipaliwanag ang katunayan na nagagawa ng Diyos kung ano mismo ang mga plano niya, mga layunin, mga pangako, mga propesya. Nangyayari mismo kasi kagustuhan ng Panginoon yon. At ang bagay na ito, yung tinatawag ting paglalaan, wala itong pagsususpindi, wala itong pagpihit o pagpigil, o walang makakaabala rito sa tinatawag nating natural na takbo ng mga bagay-bagay. Ito ay pagpapakita ng mga higit na kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa isang himala,
Hindi kailangan na ang tao ay magbigay ng malaking oras para dito siya mamuhay. Ang pagtanaw sa Panginoon, mas bibigyan mo dapat ng puna o ng pananaw, ng diin, yung divine providence rather than sa sinasabi nating miracle. Although, kailangan yon. Subalit, ang diin na binibigyan, katulad ng mangyayari ngayon sa Panginoon, hindi ito himala. Yung paglilibing, ito ay divine plan, divine providence. Lahat ng kailangan ng Panginoon ay ibibigay sa Kanya hanggang sa Kanyang kamatayan. Ipagkakaloob yan ng Panginoon. At lahat ng hula doon sa lumang tipan, pawang magaganap dahil ito ang gusto ng Diyos at ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ito ay makikita natin, itong ginabanggit kong providence or laan, sa mismong pangyayari ng pag-aaralan natin ngayon, yung libing ng Panginoon. Ito yung pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon, ay makikita natin na may mga ilang mga gumagawa ng mga bagay sa paligid. Okay? Nung namatay ang Panginoon, may mga taong nasa paligid. Kaya nga yung pamagat ng ating mensahe ngayon, around the burial of Christ. Sino yung mga nasa paligid ng Panginoon? May mga ilang tao na gumagawa ng mga bagay sa paligid ng libing ng ating Panginoong Hesukristo. Nandoon ang mga patas o neutral na mga sundalo. Tapos makikita rin natin maya-maya yung mga galit na punong pari. Parang hindi na matatanggal sa kanilang pagiging leader yung salitang hateful. From the start, galit sila sa Panginoon. Itong Sanhedrin, itong grupo na ito. Kaya nilagay ko na mga galit na punong pari. At of course, nandiyan din sa paligid, nakabantay, ang ilang tunay na mga mananampalataya, mga banal na mananampalataya. Ito'y binabanggit sa aklat ni Juan. Pansamantala tayong pumunta sa aklat ni Juan sa Kapitulo 19, talata 30 hanggang 37. Basahin ko po, medyo mahaba ng konti. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, verse 29. Inilubog nila ito sa isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hysopo at idinikit sa bibig ng ating Panginoon. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela. Ito ay ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Verse 31, nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw ng iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang binti ng mga pinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Tingnan niyo po dito yung trabaho nitong mga taong ito na walang magawa. Gusto nilang masiguro na patay na ang Panginoong Hesus. Noong ang Panginoong Hesus ay tinusok sa tagiliran at tumulo na yung dugo at sinabi niyang tapos na, patay na ang Panginoon doon. Namatay ang Panginoon dahil hindi doon sa kanyang kalagayan. Sabi ko nga sa inyo, yung paglalaan ng Diyos Ama, kusa ito. Kusa niyang isinuko ang kanyang espiritu upang siya ay mamatay. At siya'y namatay, yung dalawa ay hinanghihina na, yung katabi ng Panginoon. Ang pinlano ng mga pari na ito, puntahan at siguraduhin patay ang Panginoong Hesus, baliin yung binti, pinababali pa. Kasi isang paraan ng mga Romano na talagang babaliin yung bruise. Sa English, tinatawag natin yung femur. Alam ito ni Pao, nurse din yan Yung femur, buto. Binabali yun. Pag binali yung buto na yon, ay mawawalan ka ng mapipigilan yung iyong paghinga. Mahirapan ka huminga para ikaw ay mamatay. So, sukdulan yung kanilang kasamaan, di ba? Ipapapatay pa uli, patay na nga. Ipababali pa yung paa ng Panginoon. Subalit hindi ito nangyari. Dahil sa ginawa ng mga neutral na sundalo o patas na sundalo. Nando doon sila, saksi ang mga sundalo, saksi si Apostol Juan, kitang-kita nila na patay na ang Panginoon, kaya hindi na kailangang baliin ang binti. Pero ini-insist nitong mga Pariseo ng Sanhedrin na ang paa ng Panginoon ay baliin, sirain, o durugin.
Ngunit, pag pinigtingin natin ang hula sa lumang tipan, pag sinilip natin sa awit 34:20, Exodo 12:46 at Bilang 9:12, ang sabi doon, ang tupang handog sa Paskwa ay hindi magkakaroon ng baling paa. Hula iyon. Kaya hindi talaga mangyayari ng Panginoon ay papaluin o dudurugin yung kanyang binti. Nakahula yun. At yun ang nangyari. So, pag pinagsama-sama natin yung mga hula na natutupad sa Panginoon, hindi himala ang tawag natin doon. That is a divine plan, divine purpose, kung saan ang dapat masunod yung kalooban ng Ama sa plano para sa mga mangyayari sa Panginoong Jesus. Ganon din po, makikita nyo yung pag-uusap na yan sa aklat ni Zechariah 12, kapitulo 12, versikulo 10. So, nandun yung mga patas na sundalo na mga tauhan ni Pilato at hindi nila binali yung paa ng Panginoon. At nandun din yung mga nag-uutos at they insist that Christ na magkaroon ng bruise dito para mas lalong mapatunayan na sila ay patay. Now, sa konsepto na pinag-uusapan natin, na divine providence o yung paglalaan ng Panginoon, gumagawa ang mga taong ito ng kanilang mapipiling gawin. Kasama na rin dito yung mga mananampalataya. At dahil dito, ito kasi yung ginagawa nila dahil yun ang kanilang mga iniisip. At sa pamamagitan ng kanilang mga sariling kalooban, ginagawa nila itong mga bagay na ito. Maganda ang gagawin ng mga mananampalataya, hindi maganda yung gagawin ng mga pariseyo. Ang mga sundalo naging neutral. Subalit, ang gusto ko makita natin dito, o dapat nating malaman, lahat ng ito ay tiyak na galing sa kalooban ng Diyos o kalooban ng Panginoon. At ito'y isang mahusay na uri ng pagsasalarawan kung paano gumagawa ang paglalaan ng kanyang kalinga sa lahat ng oras. Sa buhay natin, lahat na nangyayari sa atin, kalooban ng Panginoon. Meron tayong pinag-aaralan sa theology na predestination, election, and so on. Pero ang gusto ko makita natin dito ay iba ang kalooban ng tao sa kalooban ng Panginoon. Maaring meron kang gustong gawin, gustong isipin, pero hindi mangyayari yan kasi yung gusto ng Panginoon ang dapat na masusunod. Kaya yung nangyayari sa sitwasyon natin, kahit hindi maganda, kahit masakit, kahit ang itsura ay parang pagdarahop, hindi tayo dapat magreklamo sa Panginoon kasi kalooban niya yan. Sa araw na ito ang mangyayari sa'yo. Sa araw na ito yung kalooban ng Diyos para sa'yo. At no one can insist na pwede nating kontrahin ang kanyang kalooban. Sometimes, pwedeng mukhang nakokontra, meron tayong tinatawag na indirect will, pero dadating pa rin sa dulo na magsusulit pa rin ang bawat isa sa ating Panginoon. Sa Roma 14:12, yun ang nakalagay. Lahat ng ginagawa natin, darating ang panahon na ipagsusulit natin yan sa ating Panginoong Diyos. Now, balik tayo ngayon sa aklat ni Marcos. Nagsimula ako kanina sa aklat ni Juan. Balik tayo sa tunay na ating tema ngayon. Simulan natin uli ang pagbasa. At sabi ko nga sa inyo, pinag-aaralan natin yung mga nakapaligid doon sa libing ng Panginoon. So, nagsimula tayo sa mga sundalo, tapos nagpunta tayo sa reliyosong punong pari. Ngayon puntahan natin ang mga banal. By the way, bago ako magpatuloy, pagkatapos nitong libing na ito, may gagawin pa rin dito yung mga punong pari at ito yung mangyayari sa pagtuturo ni Pastor Vince. Gagawa sila ng kasinungalingan na hindi daw nabuhay ang Panginoon. Meron daw nagnakaw ng bangkay at yung mga babae naglagaw daw ng libing na pinuntahan. Sari-sari pa rin paninira. Parang wala nang katapusan yung kanilang sama ng loob o galit dito sa Panginoon. At isang dahilan, yung kanilang sarili, masyadong nakaharap o nakapokus sa kanilang sarili. Verse 42-43, magkasama po yan. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kakagulat, no? Sanhedrin. Hindi natin imagine na mula sa simula ng pag-aaral natin, batikos sa mga
pasanhindrin ng Panginoon. Pero meron palang ilan, at ito ay dalawa, na magiging mananampalataya. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil iyon ang araw ng paghahanda o bispiras, ng araw ng pamamahinga. Sabat ang tawag natin dyan. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Kilalang isang miyembro ng konseho itong si Jose. At siya ay isang miyembro ng Sanhedrin, sabi ko kanina. So, madaling tandaan dahil nabanggit ito ni Mateo, nabanggit ito ni Lucas, nabanggit ito ni Juan, at gayon din, binabanggit ni Marcos ang taong ito dito sa banal na kasulatan. Now, isang hindi inaasang patotoo ng pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng isang miyembro ng mga Sanhedrin. Nakatakdang paglaban at pagtanggi sa hukuman ng Israel o yung suprema ng buong bansa, subalit ito ay naging isang mananampalataya sa Panginoon. Dagdagan pa natin kung paano siya naging mananampalataya. Ayon kay Lucas, siya ay isang mabuti at matuwid na tao. Dahil sa aklat ni Lucas, pareho pong salita ang ginamit sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Ang Panginoon ay matuwid sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran, ngunit si Jose ay matuwid dahil sa katwiran ng Diyos na nailagak sa kanya. Ibig sabihin, yung salitang ginamit na matuwid, parang ipinapareho dito sa taong ito kay Jose. Kaya lang, gusto ko makita niyo yung pagkakaiba. Ganon din kasi tayo. Sa sandaling tayo ilalapit sa Panginoon, bibigyan tayo o ilalagak sa atin o idideposito sa atin yung kanyang tinatawag na katwiran. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, makakagawa tayo ngayon ng bagay na katanggap-tanggap sa Diyos dahil ang nakikita ng Diyos sa atin ay si Jesus at hindi na tayo. So sa pamamagitan ng biyaya, mayroon tayong katwiran, nakakagawa tayo ng mga matuwid na bagay dahil sa Diyos. Hindi katulad nung kay Jesus, siya mismo yung katwiran. Pero ipinarehas siya sa aklat ni Lucas. In other words, ang Panginoon ay matuwid sa pamamagitan ng kanyang kalikasan. At si Jose naman, tandaan po natin, matuwid sa pamamagitan ng biyaya. Kalagayan din natin ganon. Ang Panginoon, by nature, He is righteous. Tayo naman, we became righteous because of God's grace. Dahil sa kanyang biyaya. Now, higit sa lahat, siya ay hindi lamang tunay na Israelita o Hudyo, siya ay isang alagad ng Panginoon. So, tinignan na siya ng Apostol Lucas, o doktor pala si Lucas, na ang taong ito ay talagang tinanggap na alagad ng Panginoon. Sapagkat siya ay naniniwala na ang Panginoon ang tunay na ipinangako. Sa katunayan, katulad ng binasa ko sa talatang 43, sinabi, siya ay naghihintay para sa kaharian ng Diyos. Yung bang ibang mga miyembro ng Pariseo naghihintay sa kaharian ng Diyos o ibang kaharian yung kanilang inaantay? Very much involved sila sa politics yung issue ng mga taong ito. Hindi talaga sa tunay na diwa ng pag-aabang sa ating Panginoon. By the way, para po sa lahat, yung unang pagdating dito ng Panginoon, siya ay tagapagligtas. Subalit, yung pagbalik ng Panginoon, yung kanyang pagbabalik na muli, hindi na siya tagapagligtas, siya ay magiging hukom na. Hindi ko alam, baka yun yung inaantay nila, yung paghuhukom at hindi yung kaligtasan. Kaya halos lahat sila ay naligaw ng landas. So, dito, nagmamanifesto sa taong ito na tunay nga siyang mananampalataya dahil sa pag-aantay niya sa araw na pagbabalik ng Panginoon. At makikita natin mamaya, ang pagtanaw ni Jose sa Panginoong Hesus ay hindi lang basta ordinaryong tao, hindi lang Diyos. Tinuring niya itong hari ng mga hari. Siya ay matibay na naniniwala na dumating na ang kaharian. Paano yun? Sa dahilang ang Panginoong Hesus ay
dumating. Ibig sabihin, wala siyang ibang tinutukoy na dumating na hari kundi ang Panginoong Jesus na napako doon sa krus. So, nauunawaan niya ang kahihinatnan ng kanyang sarili kapag nalaman ito sa publiko. Matapang na siya. Kahit malaman ng mga kasamahan niya na siya ay bumaligtad na at kumampi na kay Jesus, wala siyang pakialam. Ibig sabihin, tanggap niya na kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang magiging kasama. Patunay nga na talagang siya ay tunay na mananampalataya. Diba? Isipin niyo kung kayo malaman na kumaliwa o bumaligtad sa grupo ng mga Pariseo, ano sa palagay niyong gagawin sa inyo? Ito nga walang kasalanan, halos sukdulan ng kanilang pag-iisip kung paano papatayin. Halos madurog na yung katawan ng Panginoon, hindi pa rin sila tumitigil. Ginawan pa rin nila ng kahihiyan. How much more kung kayo ay kasama at kakampi nila, malamang ganun din ang gagawin ng mga ito dito kay Jose. Kaya si Nicodemus, pasimple, hindi siya nagpapakita. Yun yung isang tao na binabanggit ko, si Jose at saka si Nicodemus. Parehong galing sa Sanhedrin. Di ba si Nicodemus, naalala nyo, nagtanong kay Jesus kung paano ipapanganak muli? Yun na yung starting point na kung saan naghahanap na ng katotohanan itong si Nicodemus. Now, basahin natin yung Lucas 23:51. Lucas 23:51. Nauunawaan ni Jose ang kahinatnan ng kanyang sarili kapag nalaman ito sa publiko ng mga Pariseo. Kaya sa una pa ay pinanatili niya na ito muna ay sikreto. Gayunpaman, ito yung sinabi sa Lucas. Sinasabi nito, siya ay hindi umayon sa kanilang plano at aksyon. Si Jose, kumontra na sa Sanhedrin. Hindi na siya susunod. Ayaw niya ng plano na si Jesus papatay. Ayaw niya na si Jesus ay ganito, etc., etc. Ito yung pagpapatunay. Now, patuloy po nating buntahan yung Marcos. Dito po sa talatang 44, natapos natin yung 42 at 43 na magkasama. Itong 44, nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung ito'y totoo. 45. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot ng telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan na nagsilbing parang pinto ng libingan ng Panginoon. Balik tayo kay Jose. Kitang-kita po natin dito na si Jose, yung dating miyembro ng Sanhedrin, tunay na mahal niya ang ating Panginoon. Mahal niya ang Panginoon, sugdolin niya kanyang pagmamahal at pag-ibig sa ating Panginoon. At ako'y nakikiniwala na talagang galing sa puso yung kanyang pagmamahal dito dahil sa kanyang pakikiramay, habag, at paghahanda para maging alagad ng Panginoong Jesus. Now, bakit ito biglang ginawa ni Jose? Bakit niya ito ginawa? Bakit siya biglang lumapit sa Panginoon? Alam niyo, merong pagkakataon na siya ay naglakas loob at nag-ipon ng lakas. Buong tapang na lumantad sa Sanhedrin. At sa pagkakataong ito, yung tapang na yan, ididiretso niya na yan kay Pilato. Makikiusap na siya kay Pilato upang ang bangkay ni Jesus ay hingiin. At humingi nga siya ng pahintulot upang ang ating Panginoong Jesus ay maitanggal doon sa krus ng pinagpakuan ng ating Panginoon. Ang gobyerno kasi ng Roma, para po sa kaalaman natin, kadalasan, ibinibigay ang katawan kung yung hihiling na miyembro ng pamilya ay mayroong mga ilang dahilan na katanggap-tanggap. Normally, pagka kriminal o mamamatay tao yung mga nakasuhan ng gobyernong Roma, hindi nila ito binabalik sa pamilya, sinusunog na nila ito. Dinala nila ito sa Gehenna
upang sunugin yung kanilang katawan. At dito sa pagkakataong ito, maliwanag na mismong si Jose ang lumapit sa gobyernong Roma kay Pilato upang kunin ang bangkay ng Panginoon. Kung hindi dumating si Jose, meron bang darating sa bangkay ng Panginoon? Yung mga apostol nawala na nagtago na Kaya sa pagkakataon ito, sabi ko nga, tignan niyo maigi yung galaw at pagkilos ng Diyos. Yung plano ng Diyos na talagang tutulungan ng Panginoong Hesus para mailagay sa maayos na paglilibing. So sa gobyerno ng Roma, pagka walang dumarating at humihiling na palabasin, palayain ang kanilang kamag-anak na nakakulong, ito ay diretsong sinusunog na nila at inilalagay doon sa lugar kung tawagin ay Gehenna. Ang mga babae ay nasa paligid, ngunit yung pinag-usapan natin nakaraan, sila ay mga natatakot. Ang mga apostol naman ay pawang mga naglaho na. Now, magpasalamat tayo dahil may isang tao na gumawa ng hakbang at nagtatanong para sa katawan ng Panginoon. Sa wika pong Grego, meron pong ginamit na salitang pitoma. Ang ibig pong sabihin, siya mismo ang nagtanggal ng pako sa kamay ng Panginoon at sa paanan. Si Jose. Napakagandang pribileyo. Kung minsan iniisip ko yan, kaya tayo nagtanggal ng pako? Tayo yung unang nakakita sa Panginoon. Diba hindi lang himala na tatawagin natin. Napakagandang pribileyo na mangyari sa isang mananampalataya na ang mismong Panginoon mismo ay mapaglingkuran mo ng maayos. Although, sa Mark, ang central teams, nagpunta rito ang Panginoon para maglingkot at hindi paglingkuran. But then again, pag titignan natin yung galaw nitong si Jose, maiisip natin, nakakaiba ang kanyang pagkilos na ibinigay at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Now, tanong ko kanina, bakit ginagawa ito ni Jose? Bakit niya inilantad ang kanyang sarili para sa isang namatay na tao na hindi maaring magbigay sa kanya ng lahat? Kung tutuusin, parang kung iisipin mo, anong maibibigay sa'yo ng isang taong patay na? Parang wala na. But then, yung kanyang pagtulong ay sukdulan. Ano ang nag-udyok sa kanya upang ito ay kanyang gawin at asahan upang ituwid yung kanyang paglapit sa paglilibing sa Panginoon? Siya ay walang iba kundi nahikayat sa pag-ibig para sa Panginoon. Ito yung gusto kong makita natin dito ngayon bago tayo maghiwa-hiwalay. Alam natin na ang Panginoon magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin kung tayo sumusunod sa Diyos. Pero nais kong ilagay natin sa isip natin na kahit walang gantimpala, kailangan natin maglingkod. May gantimpala o wala, kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Ito hindi ito nag-iisip ng gantimpala. Ang udyok ng puso niya ay tunay na gagawin ko to kasi mahal ko ang Panginoon. At ang pagbibigay ng pag-ibig sa Panginoon, hindi pwedeng basta-basta. Alam niyo ba, siya yung may-ari ng libingan, dapat sa kanya yon, libingan ni Jose, pero iaalay niya sa Panginoon. At nung panahon na yon, ang libingan, meron tayong tinatawag na refurbish or reuse. Ginagamit, paulit-ulit lang. Pagka wala na yung patay doon, bulok na, papalitan, gagamitin. Itong pagtrato ni Jose sa Panginoon, trato bilang isang hari. Wala pang gumagamit ng libingan. Kaya tama yung hula doon sa lumang tipan ni Zacarias. Siya ay mamamatay na isang mayaman, hindi mahirap. Anong sukatan? Yung amount ng pabango na ibibigay at bibilin ni Jose at dadalhin ni Nicodemos at ng mga babae, enough para tawaging ang namatay ay hari. O ito hindi napapansin na iba, hindi ito binibigyan ng diin sa pag-aaral. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin na napakalaki ng halaga ng aral tungkol sa libing ng Panginoon. So ginawa niya ito dahil sa kanyang pag-ibig at udyok na tinatanaw sa Panginoon. At sana nga po matandaan natin ito.
kung tayo'y magbibigay sa Panginoon, kung tayo'y kikilos para sa Panginoon, yung pinaka ang apat nating gawin. Hindi ba sa pag-aalay noon, hindi pwedeng durugin buto ng mga hayop pag iaalay? Kaya pala binabawal doon. Kailangan blameless yung i-offer na handog para sa Panginoon. Hindi yung kwento. Kasi ang Panginoon hindi bali ang paa nung siya ay inaalay. Siya ay kumilos kasama ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang marangal na libing ng para sa Panginoon. Ito ay tungkol sa totoong kabutihan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Na nangangahulugan na isang kamanghamanghang pangyayari sa buhay ng Panginoon. Now, maliban kay Jose, mayroon pang isang tagasunod ng Panginoon na lumantad na rin at nagpakilala na siya ay tagasunod ng Panginoon. 1:9, 38 hanggang 39. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus. Ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan lamang siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Nung una ay takot pero nakita natin sa mga susunod na pangyari, wala na yung takot. Now sa verse 39, tingnan niyo po maigi, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus ng isang gabi. May dala siyang pabango at 30 kilong pinaghalong mira at dito po aloe yung nakalagay. Baka yan yung halaman na aloe vera. Okay? So sabi ko kanina, yung dami ng pabango, bulaklak, lahat ng iaalay nila sa Panginoon, tunay na akmang-akma ayon para sa isang hari. Sa Juan 19:41, malapit sa pinagpasukan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito'y may isang bagong libingan na hindi pa nalilibigan. Ito yung patutuo ko sa inyo na yung paglilibingan ng Panginoon ay bagong-bago. Wala pang nililibing doon. Parang pag ang nililibing sa isang libingan ay wala pang nililibing, kung hindi ka hari ay meron kang mataas na posisyon sa bayan nila noon. So ang puntod na ito ay nasa isang halamanan, sabi ko kanina, o isang hardin. At ito ay para sa karangalang idudulog nila sa ating Panginoong Jesus. Mula sa mapagmahal at mga tagasunod, at upang maiwasan ang bagay na kinatatakutan ng mga taong ito, ay nilagay lang ang Panginoon sa isang bagay na pwedeng ikarangal ng Panginoon. Now, isa pang puntos, alam niyo ba, kaya naisip ni Jose at ni Nicodemo na dalhin dito ang Panginoong Jesus. Uso rin nung panahon na yun ng nakawan. I-update ko lang kayo. Kung sa panahon natin ngayon, binubuksan niyo yung mga nicho at kinukuha yung mga... Di ba merong namamatay na nagre-request siya na yung kanyang kayamanan na isama sa kanyang yung mga ginto, yung mga... Naalala ko si Pastor Mon, Pastor. Nag-request siya. Kasi dinalaw namin sa hospital nung Friday, si Pastor Mon Gasilaw na taga Village East. Meron na siyang itinerary kasi mahina na talaga yung katawan niya eh. Bulag na siya, meron siyang diabetes. Tapos recently nagkaroon siya ng pneumonia. At ang naramdaman namin nung dumalaw kami, yung tears of joy. Tumatawa siya pero umiiyak. Pero sabi niya, hindi ko makalimutan eh, meron na akong itinerary. Pag ako mamamatay, sabi niya, walang ibang gagawin kundi kantahan lang ng kantahan. First day, praise and worship. Second day, praise and worship.
nakakaiyak eh. Pero sabi niya, ganun yung gagawin. So, ang Panginoon namatay, ano sa palagay niyo? May mananakaw kaya sa Kanya? Wala. Anong ginawa sa Kanya? Sinira yung damit, pinilitan ng trahe de bohab. Ang tawag nun? Yung parang bathrobe, yung robe. Pero kinuha rin uli. At ang natira na lang yung tapi sa harap. Walang mag-i-interest na papasok sa libingan ng Panginoon dahil wala silang makukuha. Pero talamak pala sa Israel nung panahon na yon, yung bagay na yan, na kapag ikaw ay namatay, dinala mo yung iyong kayamanan sa kabaong mo, binubuksan din yung libingan. Meron tinatawag na akyat bahay, bukas kotse gang. Ano bang tawag natin sa mga ito? Bukas bukas ano? Bukas nicho gang. Meron maraming gumagawa. Sukdulan na talaga ang kasalanan ng mga tao. Now, ito yung pinaka madamdaming maingat, marangal na libing istorya ng dalawang tao na tumulong sa Panginoong Hesus. Isipin niyo maigi. Tandaan niyo to. Nung ang Panginoon ay nilibing, wala ring awit. Okay? Walang panalangin. Walang nananalangin. Walang sermon na ipangangaral. Tahimik lang. Dinala ang Panginoon sa libingan. Walang wake, walang tinatawag na gathering ng mga kamag-anak. Eksaktong-eksakto kasi sa sinasabing araw ng Sabat o paghahanda para sa kapahingahan. At yun naman ang hula rin sa Panginoong Hesus. So, magtatapos sa talatang ito ang isang napakahalagang komento. Tinalakay natin yung hanggang verse 46. Pagdating dito sa verse 47, bagamat nung binubuksan ko itong pag-aaral nito nung mga nakaraang linggo, tinatanong ako ni Ina, Daddy, anong song natin dito sa text natin ngayon? Parang ang hirap hukayan ng mensahe at ng kwento at pag-aaral. Nagdi-discuss nga kami ni Brother Manny kanina dito sa bagay nito. Pero alam niyo ba, napakaraming mahalagang bagay na ipakita ko sa inyo ngayon sa mga talata. At higit sa lahat, itong huling talata, itong verse 47, nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Pag titignan mo ng simpleng titig, parang anong meron dito? Napag-aralan natin nung nakaraang linggo na ang mga babaeng ito ay talagang tunay na sumunod sa Kanya mula sa Galilea hanggang sa kadululuhan oras ng kamatayan ng ating Panginoon. Sila ay mga nagmamahal na alagad sa Panginoon. Now, tinanong natin, bakit sila sumunod? Ang sagot, pinakita ko sa inyo, malinaw na mahal nila ang Panginoon at nais nila na makita mula simula kung ano ang mangyayari sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay mahal mo, hindi mo tinatantanan yan ng pagbabantay at tingin. Talagang binabantayan mo kung anong mangyayari kasi napakalaki ng concern mo sa isang tao. In other words, ano yung sadyang kakaibang pangyayari na nangyari dito sa punto na ito? Nais ko pong makita natin na ang mga babaeng ito ay nakamasid lang sa ginagawa ng dalawa. Na hindi nila pinangunahan, pinakialaman, o nagbigay ng iba yung pagkilos ang mga babaeng ito. Napakatahimik nila. Sinabi ko noong nakaraan na magkakaroon sila ng isang sorpresa at gantimpala dahil sa kanilang pagkilos. Ang challenge dito is kung kokopyahin natin ito, hindi ibig sabihin tatahimik lang tayo sa isang lugar. Ang ibig kong sabihin dito, makita ninyo bilang mga babae na sila ay gumaganap sa kalooban
ng Diyos sa buhay nila. Hindi sila kumikilos sa ibang paraan ng disenyo na ginawa ng Diyos para sa isang bagay. So kung makita nyo, may disenyo ang Diyos sa mga lalaki, may disenyo ang Diyos sa mga babae. Kung yung dalawang yan ay susunod sa design ng Diyos, ang dalawang yan will give glory to God. Both of them. Walang nagkokontrahan kasi lahat sila nagkakasundo. Ito yung kalooban ng Diyos sa iyo, ito naman yung kalooban ng Diyos sa kabilang banda. So napansin ko rito parang bagamat gusto nilang tumulong sa paghahanda na ginagawa sa Panginoon ay hindi nila ginawa. Umuwi sila at naghanda sila ng mga bulaklak at nagtimpla rin sila ng sariling timpla nilang pabango. Pero ang problema ganito, aabuti na sila nung araw ng Sabat. Kaya hindi na sila pwedeng bumalik. Dahil merong batas sa Hudyo sa panahon na yon. Kapag dumating yung oras na yan, bawal na ang pagpunta sa ibang lugar at trabaho. Yung tinatawag na araw ng pangingilin o pamamahinga. So, kailan sila pwedeng bumalik? Sa linggo ang pagbalik nila. At yun nga, yung isang sorpresang maaaninag nitong mga taong ito, na sila mismo ang unang makakakita sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Importante yung kamatayan, napaka-importante din yung pagkabuhay na maguli. Lalo tigit sa lahat, mahalaga rin yung libing ng Panginoon. Isang bagay na magpatotoo sa buhay natin na kung hindi inilibing ang Panginoon, hindi siya mamubuhay. Kung hindi inilibing ang Panginoon, hindi mababayaran ang ating katawang lupa na punong-puno ng dumi at kasalanan. Dahil sa ganyang bagay, makikita rin natin ang Diyos ay tunay na kumilos sa paglalaan ng mga taong ginamit niya upang ang huling hantungan ng Panginoon ay masiayos ayon sa kanyang kalooban. Namatay ang Panginoon, napako sa krus ang Panginoon, nailibing ang Panginoon, nabuhay na maguli ang Panginoon, ito ay nangyari sa kanyang kabanalan. Sa tawag na tinatawag nating pagbibigay ng laan, kalinga, sa plano at kalooban ng Diyos sa buhay ng Panginoong Yesus. Nangyari sa buhay ng Panginoong Yesus, mangyayari din sa buhay natin na ang Diyos ay magbibigay ng manghingit pang laan na pangangailangan natin sa eksaktong oras, sa anumang lako, at sa anumang paraan ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Idinudulog ko sa iyo, Lord, ang aming pag-unawa sa mga mensaheng iyong ipinakita sa mga ilang talata. Alam namin, Panginoon, na ang iyong pag-aalay ng buhay ay hindi isang madaling bagay o paraan para sa iyo. Binawa mo ito, nag-alay ka ng iyong buhay, pinakita mo sa sanlibutan ang iyong pagiging Diyos, ang iyong pagiging mawain, ang iyong pagtulong, ang iyong pagbibigay ng kaligtasan, ang iyong pagtanggap sa lahat ng tao, maging anuman ang aming kalagayan. Pinili mo kami, tinanggap mo kami, biniyayaan mo kami, pinagkalooban mo kami, nang hindi namin mapapantayan na pagbabalik, Panginoon, o ng ganti na aming pwedeng ipalit, isukli sa iyong ginawa sa buhay namin. Salamat po sa iyong oras. Binigyan mo kami, Panginoon, ng paglilinaw sa iyong kamatayan, pag-aalay mo ng buhay sa krus, sa iyong libing, at higit sa lahat, ang iyong pagkabuhay na maguli. Patunay na ikaw ay nabuhay, katunayan din na ikaw ay babalik. At yan po ang aming panalangin, Panginoon, na ang aming maging buhay dito sa daigdig, mga natitirang oras namin sa daigdig, ilaan namin sa pinakamaayos na pag-aalay at pagbabantay sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin
Lahat magsabi ng amen.